Mga kababayan, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan na dito po sa Tambayang Makabayan at sana po ay nasa mapayapa at maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Attorney Powa, isa po sa abogado ng ating Vice President. At sinagot niya po yung issue po at tanong po ni Ted Pailon na napag-uusapan daw po ba yung pagbibitiw sa pwesto ni BP Sara. Mga kababayan, ito daw po isang usapin, yung pagbibitiw. At syempre po, sinabi rin po ni Atty. Powa na ito pong issue na ito ng impeachment ay kung ito ay mapupunta o sinasabing tutuloy sa Senado, ay doon po sila makikipaglaban sa Senado. Dahil alam naman po nila, pagdating po dyan sa House of Representatives, ay fishing expedition lamang yan. Wala pang matitibay na ebidensya, ay ini-impeach na po ang Vice President. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Powa, mga kababayan. Yung pong resignation na sinasabi, kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman, na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi ho humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-uusap namin, ang inisip niya parati ay yung 32 million na mga kababayan natin na bumoto sa kanya. So, yung resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napakahirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon, we'll have to really look into that, no? Okay. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Wala po, hindi Presidente? pa po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yon na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali yun. Nangyari na naman po yan. Hindi na bago yan. Yung mga suhula na yan. Hindi naman po yung mga lagayan na yan sa mga pipirma ng impeachment. Hindi na po bago yan. Di ba, unang impeachment pa lang po, pumutok na yan eh. Yung sinasabi ni Toby Tiangco, pumutok na po yan, yung pirma-pirma. Di ba? 100 milyon, ay 100, tama. 100 plus million daw po ang pirma. Ang bawat po pipirma sa impeachment. Nung una, na naibasura lang po ng Korte Suprema. Ngayon pa ba? Hindi po ba? Hindi na po bago yan. At nakita nyo naman po ang mga banat ng mga nagpapabagsak sa Vice President ay talagang pinag-uusapan na po na ang Vice President ay magbibitiw sa pwesto. Bakit magbibitiw sa pwesto ang Vice President? Bakit? Gusto nyo kasi magbitiw ang Vice President bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Bakit? Para wala na kayong problema. Maabsuelto na ang mga pinagagawa nyong mga pagnanakaw di umano sa bayan? Kasi ang Vice President lang ang po pwedeng magpanagot sa mga ginawa ninyong korupsyon. Hindi po ba?
Hindi kasi kayo mananagot sa gobyerno ngayon. Dahil kung ito di umano'y kasabwat ninyo, bakit kayo mananagot kung kasabwat nyo sila? Hindi po ba? At tama-tama po yung sinabi ni Atty. Powa. Ito po, mga walang kakwenta-kwenta. Tapos yung mga testigo nila, hindi pa nga nako cross examination nito yung mga nila attorney Powa. Hindi pa nila natatanong yan eh. Hindi pa nila nakikita kung ano ang ground o sinasabi nila mga ebidensya nila. Hindi pa nila nakikita eh. Hindi pa nila alam. Hindi po ba? Kaya, paano naman malalaman ni Atty. Powa yung mga ebidensya? Wala namang ground. At isa pa, gawa-gawa lang. Kaya nga fishing expedition ang tawag ng Vice President yan eh. Puro gawa-gawa lang yung kanilang ginagawang ebidensya at pagbibintang ng sinasabing anomalya at korupsyon ng Vice President. Hindi po ba? Kaya nga po lahat ginagawa nila eh. Pati po tong issue na usapin na pagbibitiw sa pwesto ng Vice President ay ini-issue nila eh. Pagbibitiwin mo sa pwesto bilang Vice President, si Sara na ang nag-aakusa ng korupsyon ay wala namang matibay na ebidensya. Pambihirang mga tao yan. Ano po sagot ni BP Sara? Ayon po kay Atty. Powa, hindi pa nila napag-uusapan yan. Dahil una-una, ang Vice President ay nakatingin sa kanyang paglilingkod sa nagtiwala at bumoto sa kanya na mahigit 32 million vote. Patatalsikin lang po at gustong pagbitiwin at gustong i-impeach ng mga magnanakaw sa ating bansa, di umano. Sila ang gigil na mag-impeach at magpabitaw sa kanyang pagiging Vice President, magbitiw ang mga magnanakaw. Grabe, no? Kung sino yung mga magnanakaw, siya yung gigil na umalis na sa pagiging Vice President at ma-impeach. Only in the Philippines. Palibasa kasi, sa totoo lang, real talk mga kababayan, kung ang Pangulo ay hindi korap, walang issue na korupsyon, matagal na pong nanagot at napanagot po lahat yan. Lahat po ng issue ng korupsyon, yung mga inilabas ng Cabral Files at yung inilabas po ng mga Marines, sa totoo lang, real talk, kung wala pong issue ng korupsyon ang Pangulo ng Pilipinas, matagal na po yung pinaimbestigahan. At baka po nakakulong na yan, mga tao na yan. Bakit po hindi nangyayaring walang investigasyon sa mga tunay na magnanakaw? Di po ba real talk? Kung sangkot din siya, di umano. Kaya wala po nangyayari sa ating bansa. Takipan. At ang nangyayari po ngayon, protection. Pinoproteksyonan po nila. Kaya ngayon sinasabi ni Toby Tiangco, mga kababayan, gagawin talaga nila yan. Gamit ang pera ng taong bayan. Talaga pong nangyari naman po talaga yan. Kaya nga tuloy-tuloy ang delivery ng pera sa kanila eh. Dahil nga po, kailangan po nilang proteksyonan ang isa't isa. Magi-spread po ba ng pera yan? Kung hindi po nila kailangan ng proteksyon bawat isa. Hindi po ba? Pati nga ang ating mga men in uniform, tahimik. Hindi po ba kayo nagtataka bakit tahimik sila? Sa issue, massive, sindikatong korupsyon ngayon. Bakit po tahimik? Hindi kaya kasama sila rin sa spread ng mga maleta? Para lahat po sila'y tahimik? At wala pong pakialam sa taong bayan? At wala pong pakialam sa paghihirap ng taong bayan? At dadalin lang po ang issue ng korupsyon dahil sila po yung nasa hot seat. Ang kailangan lang nilang gawin, yung mismo na tao na katulad ng isang BP Sara na makapagbibigay ng katarungan sa Pilipino, sa ating bansa, ng ginawa nilang korupsyon at siya po ngayon ang pilit na pinababagsak. Hindi po ba? Kaya po dito, expected na naman po yan ng mga abogado, katulad po ni Atty. Powa. Expected na po nila yan, na yan po ay dadali nila sa Senado. At kung yan po ang usapin na yan ay mapupunta na po sa Senado, ay doon po sila makikipaglaban. Ipaglalaban po nila at syempre po doon na nila ilalabas yung mga tunay at syempre po legit na hawak nilang mga ebidensya. At dyan po makikita ng taong bayan kung anong klase naman po ebidensya
ang hawak ng mga nag-aakusa ng impeachment sa kanya. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung hawak nila ebidensya na nanggagaling sa kulungan. At yung ebidensya na hawak ng grupo nila Ridon, mga kababayan, puro po haka-haka. Haka-haka. Gusto lang pabuksan ang bank account pero walang matibay na ebidensya dahil haka-haka pa lang di umano. Yan po mga kababayan, ang ating pong komento dito po sa pahayag ng abogado po ni si Attorney Powa, ang abogado po ng ating Vice President. Ayon po sa kanya ay malinaw na malinaw po lahat ang plano ng Vice President at ang ginagawang trabaho patuloy na paglilingkod ng Office of the Vice President kahit po ang kanyang budget ay pinupolitika at ginagawa pa ng issue ng korupsyon. Mabuhay po kayo Vice President Sara Duterte at mabuhay din po kayo Attorney Powa. Ang majority ng mga Pilipino ay ang suporta ay nasa inyo at nasa ating Vice President. Pilit lang nilang pinababagsak dahil siyempre po mga magnanakaw sila. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., ako si Pilam, si Jovelyn Watanabe ng Japan, si Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong, at Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy po tayo dyan. Ang ating pong buong sambayanan, ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte at ang ating pong mga soldiers at ang ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At maraming salamat po sa inyo pong mga dasal. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!